Hello mga kawan progreso! Welcome back to our channel. Gusto nyo bang mag-increase ang inyong wallet size up to 500,000 pesos sa inyong GCash account? Ipapakita ko sa inyo yung step-by-step guide kung paano mag-increase ang inyong wallet size. Okay, so meron tayong 3 steps na kailangan gawin. So, pakita muna natin sa ating profile kung ano yung mga features na pwede natin gamitin. Dito tayo sa may View Benefits. Scroll lang natin, check natin yung account limits. For fully verified GCash, meron tayong wallet size na 100,000 pesos. So, ibig sabihin, up to 100,000 pesos yung pwedeng maging laman ng ating wallet size. For the GCash Plus or Enterprise, meron namang wallet size na 500,000 pesos. Ibig sabihin, pwedeng magkalaman yung ating wallet up to 500,000 pesos. So, paano ba tayo mag-upgrade to GCash Plus or Enterprise? Ito kasi sobrang helpful nito, especially sa mga nagbi-business. For example, may sari-sari store or merong loading business. So, para hindi na kayo mamroblema every time na nare-reach yung maximum transaction limit ninyo. Papakita ko sa inyo yung 3 steps kung paano ba tayo makakapag-upgrade from fully verified to a GCash Plus Enterprise para mas malaki yung ating account limits. Okay? So, let's go back. Pakita ko sa inyo yung first step. Mag-link tayo ng isang bank account natin. So, punta lang tayo dito sa may link accounts. And pwede tayong mag-link to any of the banks na nakalista rito. Pwedeng GCash card o ito yung tinatawag na GCash Mastercard. For the GCash card, pwede tayo ditong umorder online. Or pwede rin tayong bumili sa ibang mga stores. Globe stores. Then after nating ma-activate yung card natin, pwede na nating i-link yung card sa ating GCash account. Okay, so yan yung first step. Then let's go back. And pwede naman din tayong mag-link ng ating American Express Virtual Pay Card. Ito naman yung ginagamit ko. Tapos, pwede ring PayPal, pwede ring Payoneer, G-Credit, and yung pinaka-common is yung BPI and Union Bank. Since marami sa atin ang gumagamit ng BPI and Union Bank, and try natin i-click yung sa BPI. So, ayan. Kung meron tayong BPI account, ilagay lang natin yung username and then password and then mag-login tayo tapos pwede na natin i-link yung bank account natin sa ating GCash account. Okay, and then for the Union Bank, same din, pwede natin i-link yung ating account. So, yan yung ating first step. Mag-link lang ng any bank account. And second step, punta tayo dito sa home. So, after natin mag-link ng ating bank account, punta naman tayo dito sa GSave. Kailangan nating mag-open ng account sa ating GSave. Ano-ano ba yung mga account na pwedeng i-open under GSave? Ang GCash ay mayroong mga partner banks. Tulad ng Uno, Maybank, BPI, and CIMB. So, pwede kayong mag-open to any of these accounts. And if you will notice, i-scroll natin to, mas malaki yung mga interest rates dito compared to our traditional bank. Like for example, ito 6.5% per annum interest rate. Ang ginagamit ko dito ay yung CIMB. Nag-open lang ako ng GSave by CIMB. And mas mataas yung interest rates, walang fees, and meron pang kasamang free insurance. So yan yung ginagamit ko. Try natin i-open. And then directly from here, pwede na ako mag-withdraw and then mag-deposit. So yan yung ating second step. Okay, so for our third step naman, and last step, kailangan meron din tayong G-Invest. So, click natin yung G-Invest. And kailangan din natin mag-open ng account dito. May mga choices naman. So, pwedeng G-Funds, G-Stocks PH, and then G-Stocks Global. And ngayon, meron na rin tayong options to open an account in crypto. So, for as low as 50 pesos dito sa G-Funds, pwede na tayong mag-invest. Click lang natin yung G-Funds. Ito yung example natin. Yan. So, as you can see, meron na akong investments dito. So, yan yung mga ginagawa ko. Okay? Kaya yun sa akin, ang transaction limit is up to 500k. And to check, punta tayo sa profile. And then, click natin yung ating profile limits. Yan. So, meron akong up to 500k na account limit. And naka-indicate din dito kung how much na yung nagagamit ninyo sa inyong limit.
Yan, naka-indicate na rin. Pati yung sa monthly incoming limit ninyo and then sa daily outgoing limit. Okay, so yan yung 3 steps kung paano natin ma-increase yung ating wallet size sa ating GCash account. For more negosyo tips, success and money hacks, mag-subscribe na sa ating channel. At kung may topic kayo na nais i-feature sa mga susunod na videos, ilagay lamang ninyo sa ating comment section. Halina at sabay-sabay tayong umunlad. Thanks for watching!